Pinky, tiniyak nga ng PNP at AFP na ibubuwis nila ang kanilang buhay para sa pagkaligtasan ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Yan nga ay matapos ang pahayag ng pangalawang Pangulo na wala na siyang tiwala sa ibibigay na security sa kanya. I do not feel secure. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan, dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Matapos ang mga pahayag na ito ni VP Sara Duterte kahapon, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na mayroon niyang sulat ang bise kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Pero hindi pa raw niya ito nakikita at wala pang direktang sinabi si General Bronner tungkol dito. Gayunpaman, giit ng AFP na hindi nila iniwan at iiwan ang BP. So yung mga tropa po natin na nandyan sa Presidential Security Command, they have undergone the necessary training in order to perform their mandate to the letter of protecting the highest leaders of the land, no, from harm and embarrassment. So hindi po kami magdi-detail ng walang kakayanan na gampanan po ang ganyang misyon. May pagtitiyak din ng PNP na hininga ng tulong ng AFP para sa 25 personnel na isasama sa BP-SPG. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President and those individuals engaging the services po ng ating PSP. Like I said earlier, we want to focus on our mandate, and one of our mandate is to provide security doon po sa ating mga protectees. At yun ang ikukumit natin sa kanila na kapag nagbigay po tayo ng PSP sa ating mga protectees po, siguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Dagdag ng PNP spokesperson, pinapayagan ng batas ang pagkuha ng mga private detective agency ng sibilyan at elected government officials. Pero mandato pa rin ng Presidential Security Command na isang unit ng AFP ang mag-provide ng seguridad ng Vice Presidente at kanyang pamilya. Alam mo, Pinky, sabi pa sa atin ng AFP, kahit daw igiit ni VP Sara na ayaw na niya doon sa ipapalit na mga tao para sa kanyang BP-SPG, igigiit pa rin daw na patuloy ng AFP na mandato nila ang magprotekta sa kanya. Pinky? So, Francis, kukumpirmahin ko lang, pwedeng mag-hire ng private security ang isang opisyal ng bansa? Alam mo, Pinky, tinanong natin yan kanina sa press conference dito sa PNP, at sinabi nga sa atin ng tagapagsalita ng PNP na oo, pinapayagan yan, lalo na kung may nakikita ang opisyal na banta sa kanyang buhay. Pero ito, Pinky, ay bilang augmentation o dagdag lamang sa security na inilalatag ng gobyerno o ng pamahalaan para sa opisyal na ito, Pinky. Pero meron na bang petsa kung kailan i-recall yung kasalukuyang security detail ni VP Sara? Alam mo, Pinky, sabi sa atin ng AFP ay patuloy pa rin itong patuloy pa nilang inaantabayanan nitong paglabas nga nitong recall papers. So hanggang sa ngayon ay wala pang petsa kung kailan marirecall ang mga tauhan sa BP-SPG, Pinky. Pero yung composition nito, Francis, ay mula sa AFP at PNP. Pero yung dalawang yon ay under ng PSC. Tama, Pinky, at sabi nga sa atin ng AFP, itong security detail ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo ay isang unit ng AFP. Kaya patuloy pa rin daw na nilang tutuparin itong kanilang mandato na pagbabantay sa seguridad ng Vice President. Pinky. Maraming salamat, Francis Falde, live mula sa Quezon City.